Sa utos na ito, chapter 20 ng Exodo, verse 13, huwag kang papatay. Ito ang ihimayin natin, ano. Maraming mga tao nagsasabi na, hindi ako kriminal. Wala naman akong pinapatay. No? Dahil ang mga tao, kuminsan, ang alam lang nila na pagpatay, yung binaril niya ang kanyang kapwa, tinaga niya, sinakal niya. Pagkitin ng buhay. Pagkitil ng buhay ng ibang tao. Pero dito, maraming kriminal ang hindi pinag-uusig ng batas dahil ang kanilang pinapatay mismo ay ang kanilang sarili. Paano papatayin ng isang tao ang kanyang sarili mismo, Casey? No? So dito, kinakailangan nating alamin ano ba ang mga bagay na maaari nating gawin na ikamamatay natin. So, yun ngayon ang titingnan natin, ano. Tulad halimbawa, ito na lang, ano. Titingnan natin ang isang sinabi niya, ano, Leviticus chapter 10 verse 9. Tingnan natin yung sinalita diyan, ano. Leviticus chapter 10 verse 9. May sinalita siya diyan. Ikaw, wenno dagiti anak mo alalaki, agraman ken ka, di kay uminom iti arak, wenno naingel na inumen. Nusumrek kayo iti tusda ti gimong. Tapno da di kay matay. Daytoy maalagad to nga agnanayon kadagiti kaputukan nyo. Okay, so kunana di kay uminom, sikaw no dagiti anak mo agraman ken ka, di kay uminom iti arak kuno naingil nga inumen, tapno di kay matay. Masumrek kayo iti tulda ti gimong. Daytoy maalagad tong agnanayon agpapan kadagiti putputot yo. So ito ngayon, hindi nalalaman ito ng mga ibang sekta, no, ibang mananampalataya dahil nagagawa nila na uminom, maglasing dahil yung kanilang mga pinuno o mga leaders, ano, hindi na nila sinasabi ito. Wala na, bahala ka sa buhay mo, basta kaanib ka lang, bahala ka na sa buhay mo. So dito ngayon, maraming gumagawa ng pagpapakamatay, no? Pagpapakamatay na yun dahil ginagawa nila yung mga bagay na hindi nararapat sa kanilang kalusugan. Tulad halimbawa ng tabako. Okay, kung magtabako siya, magkaroon siya ng sakit at hindi na pagamot at namatay siya, sino ang pumatay sa kanya? Sarili niya. Pinatay niya ang sarili niya. Dito, no, walang kaligtasan ito. Dahil siya mismo ang pumatay sa kanyang sarili. No? Pinatay niya mismo ang kanyang sarili. Parang merong ganito, Revelation chapter 13 verse 10. Tingnan nga natin kung parang merong verse 10 nga. Ito, mauli-unay. Kung ang sinuman ay sa pagkabihag, ay sa pagkabihag paroroon siya. Kung ang sinuman ay papatay sa tabak, ay dapat siyang mamamatay sa tabak. Narito ang pagtitiyaga at mga pananampalataya ng mga banal. Okay, so kung sino man ang papatay, no, papatayin siya. Di lalo na kung yung sarili niya ang kanyang pinatay mismo. Ito yung katulad ni Judas. No? Kaya nga sabi kay Judas, bago gawin ni Judas yon, winarningan ni Jesus Christ. Titingnan natin Matthew chapter 26 verses 24 at 25. Matthew 26, 24 at 25. Matthew 26. Ayan. Hanapin mo yung 26 Casey. 26 verse 24 at 26 verse 24 at 25. Okay, paborito ko si Casey kasi
Anong mag-aral si Casey? Basahin mo, Casey. Ang anak ng tao ay papanaw ayon sa nasusulat tungkol sa kanya. Mhm. Datapwat sa aga niyaong taong magkakanulo sa anak ng tao. Mhm. Mabuti pa sana sa taong yaon ang hindi na siya ipinanganak. Tuloy mo. At si Judas na sa kanya'y nagkanulo ay sumagot at nagsabi, "Ako baga, Rabbi?" Mhm. Sinabi niya sa kanya, "Ikaw ang nagsabi." Okay, so ito. Toy anak ti tao, mapanapudno kasada na isurat ken kuana nga maasipay dayta tao, agapuken kuana toy anak ti tao, mayawat toy tao. Namimbag kumait ti dayta tao no saan kumaanayanak. Simbangbat ni Judas. Siya ka di apo imbagamon. Oh, sabi niya. Sinabi na niya, pero si Judas hindi siya nagpatulong sa Panginoon, hindi nagsisi. No? Itinuloy pa rin niya yung kaniyang plano. So, yun ngayon, na pagkatapos may chance sana siyang magsisi. No? Ngunit dahil pinatay niya yung kanyang sarili, kaya sabi nga ng Panginoon, no? Sipay day tatao, agapuken kuha na to'y anak ti tao mayato, na imimbag kumaken kuha na no saan nanayanak. So dito, dahil si Judas pinatay niya ang kanyang sarili, wala siyang kaligtasan. Ganyan din yung mga ibang tao na pumapatay sa kanilang sarili sa pamamagitan ng mga bisyo, alak, droga, ano pa ba? Sigarilyo, ano? At kung ano pa na nakamamatay. So, ito yung sinabi ng Panginoon, no? Na imbag kumaiti dahi tao na saan kuman nga nayanak. So maraming mga uri ng pagpatay na hindi lang nalalaman, ano? Tulad nung mga kuminsan yung sobra sa cellphone, may radiation na nakukuha sa cellphone. Oo. At delikado yan kasi nakita ko rin sa TV noon na dahil sa sobrang paggamit niya ng cellphone, nagkaroon siya ng cancer. So hindi ko na maunawaan kung ano yung cancer na nakuha niya sa cellphone dahil mataas pala ang radiation niya, sir. Sa cellphone, lalo na siguro yung mga high grade na mga cellphone. Ang cellphone, sir, lahat ng mga may radiation tulad ng TV, Ayun, sir. monitor ng computer, tinan mo kaya ito, dahil opisina ng trabaho ko, computer, nababata ko noon. Lumabo na yung paningin ko. So hindi nga ako namatay, pero sabi nga sa Bible, sa talata, our body is the temple of the Holy Spirit. Ayan, Ingatan. dapat Temple ingatan. ito. Hindi nga sa pagpatay na yung issue. Kahit di ka man namatay sa isang bagay, unti-unti mong pinapatay yung sarili mo o kaya hindi man yung ikamatay mo, hindi mo na tinuri na templo, hindi mo ingatan. Kasi kung yun nga ang templo iingatan mo, magwawalis ka dyan, magbibihis ka, Nililinis. yung katawan mo, na templo ng Holy Spirit. Bukod dyan, binili kasi tayo 1 Corinthians chapter 6 verse 19 at 20. Tingnan natin. 1 Corinthians chapter 6 verses 19 at 20. Sahingan natin si Sir McQuay na basahin. Chapter 19 to 20. No, sir, chapter Chapter 6. 19 to 20, sorry. Ayan. Hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo at ipinagkaloob ng Diyos sa inyo? Hindi ninyo pag-aari ang inyong katawan, sapagkat binili na kayo ng isang halaga. 6 pala. Kaya't gamitin 19 at ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ang Diyos. Ayun, ano? Sarap. Templo tayo ng Espiritu Santo. Tapos we were Gamitin natin ang ating sarili upang parangalan ng Diyos. Binili niya tayo. Biro mo, binili niya tayo. Pinili na tayo. Ang ganda, no? Pinili pa. Pinili tayo tapos pinili pa. Oo. Oo. Hindi. Pagkasilang mo, pinili ka na niya. Pinili ka na niya. So, ginawa niya yung tao, una, pag-aari ka niya, una yun. Pangalawang pag-aari niya sa'yo, binili ka pa niya, inubos pa niya tayo sa ating mga kasalanan. Twice, tayong pag-aari ng Panginoon. Ang ganda. No? Ganda. Kaya dapat iniingatan natin talaga ang ating sarili para ang ating relasyon sa Kanya ay malinis at
matapat tayo sa Kanya. Tsaka yung last na ano dito, sabi niya, asan na yan? Anong pa niya? Anong verse? 20. Ito. Kapag binili na kayo sa isang halaga, kaya't gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ang Diyos. Yon ang sangsa. Wow, gamitin niyo ang gagamitin inyong natin ito katawan. sa Kanya para maparangalan siya. Oo. Ang tanong, ano yung mga yun? Ano yung mga yun? Ang ganda, Parang no? i-deny mo yung sarili mo eh. Gamitin mo na ito ngayon upang maparangalan siya. Ang tanong, paano ko gagamitin yung sarili ko para maparangalan siya? Oo. Ang ganda, no? Lalabas dun yung purpose mo ngayon sa mundong ito. Oo. Lalabas yung purpose mo, ba't ka nandito ngayon? Oo. Bakit nagkasala tayo, pinupuso pa rin? Ingatan mo nga yan. Okay, ingatan mo yan. So, problema, meron pang isa. Oo. Gamitin mo yan. Parang Para parangalan nyo. Gamitin. Ito ngayon yung napakaganda, yung gamitin ang ating Paano, sarili. ingatan mo lang yan. Ang healthy mo nga. Paano? Hindi mo naman nagagamit. So, doon papasok, ano ang purpose ko? Ba't ako nandito sa mundo? Ayan. Ang ganda ng mga pinag-aaral.